Nagpipilit ka rin bang mag-review pero wala namang pumapasok sa utak mo? Ito yung tried and tested study techniques ko na nagbigay sa akin ng 91.2 final rating sa LET at naging dahilan kung bakit ako naging cum laude. Number 1 is mnemonics. Alam nyo na yan. Yan yung kukunin nyo yung mga first letter ng mga information para maging keywords nyo. Pwede nyo yung kantahin, pwedeng acronym, pwede rin dyan yung chunking. At ginamit namin yan dito sa mga presidents of the Philippines. Ito yung example namin ng mnemonics sa Philippine presidents. Aquila Ostroqui, Magar Mamar, Akira S, Araki Duterte BBM. O diba? Mas mabilis nyo siyang maaalala. Pangalawa, blurting method. Gamit na gamit ko tong technique na to kapag merong examination noong college. Sa blurting method, aaralin mo lang isang topic, tapos isusulat mo kung ano ang naaalala mo sa topic na yon. Tapos babalikan mo yung original notes mo and then compare mo kung ano yung tama at maling information na nasulat mo. Pangatlo, Feynman technique. Etong technique na to, gamit na gamit ko naman sa professional education. Sa Feynman method naman, parang tinuturuan mo yung ibang tao o tinuturuan mo yung sarili mo using your own words. Kapag pala yung anak ko, naglalaro siya ng solo, ibig sabihin pala nun, solitary play. Pero kapag nakatingin lang siya, nanonood lang siya sa ibang naglalaro, ang tawag pala doon, onlooker play. Kapag naman siya ay nakikipaglaro actively sa ibang bata, ang tawag pala doon, cooperative play. So, in that way, mas naiintindihan mo yung information kasi mas nakaka-relate ka. Pang-apat, methods of loci. Basically, ito naman yung ina-associate mo yung information doon sa location o sa place. Marami akong mga notes na nakadikit sa dingding and meron akong mga walls ng different proponents. Wall ni Piaget, wall ni Freud, wall ni Erik Erikson, and the likes. Kaya tanda-tanda ako kung nasan yung mga information na yun. Lastly, spaced repetition. Ito naman yung nagre-review ka na merong spaced intervals. According to study, dapat ma-review mo daw ang isang material within the day that you consume the information. And dapat uulitin mo siya in your first day, third day, 7th day, and 14th day. Pero ang ginawa ko, yung kahuli-hulihang buwan before the examination, gumawa na lang ako ng final reviewer na binabasa ko 3 times in the morning and 3 times bago matulog. Gamitin nyo itong mga study techniques na to para mas mataas ang grades nyo during your examination. Kung gusto nyo ng ganitong content, please follow for more.